Magandang araw po sa inyong lahat. Kaya kami nandito ng nanay ko kasi gusto kong ipaalam sa inyo na talagang ang Green Barley ay miracle. Kasi natanggap ng nanay ko yung miracle. Na-detect siya ng doktor, liver cirrhosis. Ang sakit daw na gano'n is walang gamot. Pero binigyan siya ng gamot, Aminoliban. Mahal po yun. Basta sa isang araw, mahigit 1,000. Sa gusto kong humaba pang buhay ng nanay ko, binili ko po yun. Wala pang 1 taon, dumain siya sakit ng tiyan. Sabi ko, Nay, mahina ka na. Dalhin kita sa ospital. Hindi, okay na kaya ako, sabi niya. Hindi, dalhin kita. Nung dinala ko siya sa ospital, DNP bumaba na ang BP, 60/40. Tapos yung pulang dugo umuunti. Automatic ICU ang nanay. Nung ma-ICU ang nanay, 2 days kinausap ako ng doktor. Bubutasan daw ang leg ng nanay ko kasi yung baga apektado na, yung kidney nagmalfunction na. Sabi ko, doktora, nakita ko nga po, konti na yung fluid na lumalabas sa nanay ko. Pero sabi ko, andyan na ang nanay ko, lapag na. Hindi ko na siya ipapagalaw. Bayaan ko na ang nanay ko sa Diyos. Sabi ng doktora, hindi ako sumusuko para sa nanay mo. Kulang niya na lang sabihin na, bakit sumuko ka para sa nanay mo? Pero sabi ng doktora, alam ko kaya mong magdesisyon sa nanay mo, pero kailangan mo ang mga kapatid mo rin magdesisyon. Tinanong ko isa-isa ang mga kapatid ko, payag ba kayong butasan ang leg ng nanay? Pero ang desisyon ko, hindi ko sinabi sa kanila. Sabi ng isa kong kapatid, hindi. Kung ano ang nanay, hayaan na natin kaysa maghirap pa. Isang kapatid ko, malayo, tinawagan ko. Umiyak. Wag nang pabutas ang nanay, paggalaw. So, walang pumayag. Family conference, tinawag kami ng mga doktor. Sabi, walang pumayag na butasan ang nanay. Sabi ng doktor, okay, tama naman ang desisyon nyo dahil sa edad niya, mahirap na. Halimbawa po, Dok, pinabutas na ang nanay. Ano ho ang assurance nyo? Pwedeng 2 years. Kung halimbawa naman hindi ko pinagalaw ang nanay, hindi ko masasabi. Kasi kita nyo naman na. Nagsalita ako, sabi ko, Dok, siguro ko, hindi ko nakasalanan sa Diyos na ang katawan ng nanay ko, hindi ko na pinaglaban. Kasi ayon sa pagsusuri nyo, lahat ng main organ ng nanay is bumibigay na. 3 days sa ICU ang nanay, pinalabas, nilagay sa room. Okay lang sa akin. Pero ang nanay, hirap na huminga. Kung kumain, 3 subo, 2 lunok na tubig. Dumadaing siya sa kirot. Ang hiniling ko na lang sa doktor, bigyan ang nanay ng sakirot nang hindi niya maramdaman ang kirot habang iniintay niya yung kanyang oras. Binigyan ang nanay ng sakirot. Nung after 7 days, nung mag 7 days na, walang kagalingan ang nanay, pero dineclare nilang ilabas. Wala akong tutol, nilabas ko ang nanay ko. Nung ang kapatid ko nagtatrabaho, isa sa katrabaho niya, may nag-alok ay espiritu. Sabi niya, Susan, anong nangyayari sa'yo? Ang nanay ko ilalabas na hindi pa magaling. Ipatry mo to sa nanay mo, Green Barley. Pagdating ng kapatid ko ng gabi, ang nanay ko kasi nung sabi ko na, ilalabas ka na. Saan gusto mong iuwi? Sabi ng nanay ko, iuwi mo ako sa bahay mo. Inuwi ko ang nanay ko sa bahay ko. Pagdating sa bahay, sabi ko sa asawa ko, pag aalis ako, tingnan mo ang nanay, baka mawala ng hininga. Itiko mo yung bibig. Kasi nakangay. Sabi ng asawa ko, nakakatakot yata. Bakit nanay ko yan? Huwag kang matakot. Diba? Yan siya. Tapos, pinakumpisan ko ang nanay ko, hinanda ko na siya. Tinanggap ko na siya ng maluwang kasi wala naman na akong magagawa. Kung para sa... Noong dumating ang kapatid ko, dala-dala yung barley, sabi niya.
painom mo to sa nanay. Isipin mo, isang buti lang, marami ng sakit ang magagamot. Sabi niya ganon. Pero ang resita ng doktor, bibili ako sa loob lang ng isang araw. Kasi kung bibili ako ng marami, mawala ang nanay, sayang naman yung pera. Di po ba? Isang araw. Tapos, isang umaga, kinanaw ko nga. Sabi ko sa nanay ko, latag talaga ang nanay ko, hindi makakilos. Pag iinom, ito nilagyan kong straw. Sabi ko, nanay, sa pangalan ni Jesus, magkakahimala ka, gagaling ka. Sipsipin mo ito, nanay. Sinipsip ng nanay ko, kalahati lang. Sabi niya, hindi ko na kaya. Okay lang, nay. Makalipas ang 2 oras, inalo ko uli. Naubos ng nanay ko yon. Sunod na umaga, inalo ko uli. Nay, sipsipin mo na to. Gagaling ka nito. Sinipsip ng nanay ko, naubos niya. 4 days, 4 bottle. Sabi niya, ibangon mo ako. Bakit, nay? Kasi CCR ako, iihi ako sa sa CR. Sabi niya, hindi kita kaya. Tinawag ko yung asawa ko, inalalaya namin siya kasi ang kulit eh. Sabi ko, okay lang, nakadiaper ka naman, linisan lang kita. Hindi. Binangon namin siya, ang hirap. Kasi ang latag palang katawan, mabigat. Manas ang buong katawan ng nanay ko. Tapos nung maka-CR na sabi niya, huwag mo na akong lagyan ng diaper at ako na lang kusang magsi-CR. Sabi niya. Di okay lang, sinunod ko siya. Tapos nung maka-CR siya, sabi niya, bigyan mo na ako ng pagkain. Umupo siya sa lamesa, kumain po. Tapos, after 7 days, 7 bottle, lahat ng manas ng nanay ko nawala. Tapos, naglakad siya, tumakas na po, umuwi sa kanila. Iniwan po ako, paglingon ko, sabi ko sa asawa ko, asan ang nanay? Hala, andyan lang kaya. Tinignan ko sa kalsada. Hala, naglakad na, papunta na sa kanila. 1 bottle. Nung makita rin ng anak ko yun, kasi ang anak ko hindi naniniwala sa herbal. Nurse po siya, sabi niya. Naniniwala kayo sa ganyan. Pero nung makita niya reaksyon ng lola niya, nung after 7 days nakita niya, la, parang walang nangyari sa'yo. Gano'n na sabi nun. Nung 10 days, follow-up check-up ng nanay, dinala ko siya sa hospital. Nung makita siya ng doktora niya, medicine, nanay, parang walang nangyari sa'yo. Sabing gano'n ng doktora. Ay, doktora, binanggit din niya ng anak ko na parang walang nangyari sa'yo. Tapos nung sinabi ko, doktora, dala-dala ko po, barley, sambote. Doktora, pinainom ko po ang nanay ko ng herbal, kaya mabilis siyang nakarecover. Sabi ng doktora, hala, hindi pwede, kasi main na problema ng nanay mo is liver. Makakaapekto yan. Hindi, doktora, dala-dala ko nga po, pakita ko sa'yo kung pwede o hindi. Binasa niya po yung levels. Nakita niya, sabi niya, ay pwede, painumin mo ang nanay mo. Sabi gano'n. Tapos nung hapon na yun, hindi kami pinauwi ng nanay ko. Nirepair kami sa Geria, doktor. Nung sumunod na follow-up sa amin sa kanya, nung sunod, sabi niya, hindi na ako titingin sa nanay mo kasi okay naman na siya. Bayanan lang natin ang Geria at gastro ang mga laga sa nanay mo. Kaya doon sa 2 doktor, hindi ko na tinapat ng nanay ko, ipinainom ko ng barley. Kasi baka bitawan ng nanay ko. Saan ko na siya papakita? Pero nung chinig up ang laboratory ng nanay ko after 1 month, lahat po improvement. Tapos nitong nitong buwan lang na to, in x-ray, normal. Kaya sabi ko doon sa doktor, sabi ng doktora kahapon, 3 months na kita titingnan nanay, okay ka naman. Sabi ko, doktora, gusto ko pong malaman, di po ba yung atay ng nanay is nagkabukol pa? Malignant cancer. Binasa niya, nga ang atay ng nanay mo is lumiit na dahil yung cirrhosis nga is andoon naman na. Nagkabukol pa daw ho yung 4 inches. Gaano na kalaki yun? 8 inches na lang yung laki nung atay ng nanay ko. Doktora, pwede po bang ultrasound uli ang nanay ko para gusto ko pong malaman kung lumaki yung bukol o lumiit?
Sabi niya, ay talagang patuloy kaya ang laki niyan. Kaya malalaman ko po yun pag nagpa-ultrasound yung result kung gusto ko lumiit. Kasi sabi ko, doktora, ang nanay hindi na ho minamanas. Kasi dati ho, ang tiyan ng nanay ko is parang 9 months na. Ngayon, normal na po. Saka yung pa niya, dati nangingitim. Ngayon, umuunti-unti ng kulay balat na. Saka yung labi niya, dating putik na, mapula na, pinky na. Dahil po sa barley.